So hahanapin natin kung saan nanggagaling yung leak. At hindi lang yun, pati yung pader natin po sa kabilang side. Talagang lawa. Kanina, pagdating namin, halos mag-general cleaning na kami dahil talagang ang lakas ng tagas. So, anyway, the Lord is good. Napakabuti ng Diyos dahil meron pa rin tayong isang area na maaari natin pagdausan ng ating pong gawain. Amen? Actually, hindi ko alam na meron palang separate breaker to. So, it's a blessing na binigay ng Panginoon sa atin na maaari nating magamit sa mga pagkakataon na ganito. At hindi nito mapipigilan ng ating pong sama-samang pagsamba sa ating Panginoon. Sa loob ng isa pong buong linggo, talaga namang matindi ang pag-ulan. Hindi lang pag-ulan, kundi marami sa ating mga kapatiran, ilan sa ating mga kapatiran ang sinubok ng pagkakataon. Napakaraming nangyari sa buong isang linggo na ito. Marami ang nagkasakit at ilan nga sa mga kapatiran po natin ang na-confine. So, updated naman po ang bawat isa sa atin na ang ating Ate Ana at Brother Bill ay na-ospital. Magkasunod na araw po silang nadala sa ospital. At ang ating Brother Bill, in-announce natin last week na ang kanilang wedding is supposed to be this kahapon dahil nga sa mga nangyaring operation and emergencies ay hindi po ito natuloy. And isama po natin sila sa panalangin ang patuloy na pagkilos ng Panginoon. Pero sabi nga namin kung sakaling natuloy ang kasal at nagkaroon ng leak ang breaker, ay naku, malaking problema. So nakita natin na nandun pa rin ang pagkilos ng Panginoon. May delay, pero may blessing. Amen. Good morning. Kasama po natin ang ating Ate Ana, Mr. Karen. Praise the Lord. Ayun. Nabanggit ko pa lang kanina, si Ate Ana ay napag-fine. Salamat sa Panginoon at siya po ay kapiling natin ngayong umaga. Palakpakan nga po natin ang Panginoon dahil napakabuti ng Lord sa buhay ng ating lahat, sa buhay ng bawat isa sa atin. So marami man ang mga nangyari this past few days. Marami man ang mga dumaan sa mga pagsubok ng buhay nitong nakaraang isang buong linggo. Minsan kapag dumaraan tayo sa napakaraming bagyo. Itong bagyong dumadaan na ito parang 4 yata yan. Kung hindi, 2. 2, 6 ba? Yung iba LPA pa lang, pabagyo pa lang, So, makikita natin na yung bansa natin na talagang binubugbog ng mga bagyo. And we can relate to that, na sometimes in our lives, sunod-sunod din ang pagdating ng bagyo sa ating buhay. At maaaring maging isa sa mga katanungan natin sa Diyos, kapag tayo ay dumaraan sa mga ganitong pagsubok, minsan napapatanong tayo, malalampasan ba natin ito? Ipapanalo kaya ako ng Diyos sa pagsubok na ito na aking pinagdaraanan? These are the common questions na meron tayo sa ating buhay. Kaya marapat lamang na sa umagang ito, sagutin natin ang tanong na ito. Kung tayo ba makakalampas sa pagsubok ng buhay. Sa dami ng pagsubok sa ating buhay, kaya ba natin ipanalo ito sa tulong ng Diyos? In the name of the Lord na ating pong pag-uusapan sa umagang ito, nandiyan na po sa inyong mga bulletin ang magiging kasagutan sa ating tanong. The name of the Lord, Jehovah Nissi. Ibig pong sabihin, the Lord is my banner. At matatagpuan po ito
Mula po sa aklat ng Exodus chapter 17 verse 15, if you have your Bibles with you. Wala po tayong PowerPoint ngayon. So talaga open Bible. Ayan. Although nandyan na rin naman sa bulletin, pero mas maganda ma-practice ninyo that you are opening your Bibles. Ayan. Sabi po dito, nagtayo si Moses ng isang altar at tinawag niya itong si Yahweh ang aking watawat. Sa English translation, talagang very specific dyan. Sinabi niya, nagtayo si Moses ng altar at tinawag niya itong Jehovah Nissi. At sinabi niya sa mga tao, itaas ninyo ang watawat ni Yahweh, patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga Amalekita. Kapag po sinabing banner, ayan, are you familiar with the word banner? Ano po yan? Anong ibig sabihin ng salitang banner? Sa Tagalog, ito po ay maaaring bandila. Sabi nga sa Tagalog, watawat. Ano pa? Banner. Nakita na kayo ng banner? Ano yung banner? Well, may mga nakikita tayo ng mga nakapaskil dyan. Mga tarpaulin, yes. Tinatawag din natin banner yan. So, maaaring ang nakalagay dyan pangalan ng kumpanya. Nakalagay sa mga harapan ng kanilang mga building o mga establishments. Maaari din itong gamitin na warning sign. Maaari din itong gamitin na paalala. Ano pa? Reminder. So, sabi nga, ito ay watawat. So, kung watawat, syempre alam natin ito ay maaaring alintulad natin sa Philippine flag. So, bandera ng ating bansang Pilipinas. Bakit ba natin tinataas yung ating mga watawat? Ito ay simbolo ng ng independence ng ating kalayaan. Di ba? Pagka June, may mga flag na naka-display dito sa buong Dasma. So it just reminds us, it just tells us that tayong bansang Pilipinas, we are no longer under, anong tawag dyan? Colony, Tayo ay nasa independent na, kumbaga tayo ay meron ng freedom bilang isang bansa. So yun po, ang ginagamit nagsisimbolo na paalala sa atin kapag nakakakita tayo ng mga banner, ng mga watawat sa ating paligid. So nagpapakita o nagsisimbolo o nagre-remind sa atin ng isang matagumpay na pangyayari sa ating buhay. Ano po? Sa ating buhay, ito po ay paalala na minsan na tayong ginabayan ng Panginoon, minsan na tayong pinagtagumpay ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? At sa pagkakataon pong ito, atin pong balikan yung kwento sa panahon ni Moses, dahil nangyari po ito sa panahon ni Moses. At ang tanong natin bakit ba nagtayo ng isang altar si Moses at tinawag niya itong Jehovah Nissi? Ibig sabihin is, the Lord is my banner. So matatagpuan po natin yung buong kwento na ito mula po sa aklat ng Exodus chapter 17 verse 8 to 16. Mababasa po natin dyan, At dito po sa simula, in verse 8, mababasa natin na ang bayang Israelita ay sinalakay ng mga Amalekita. Ayan. Are you familiar kung sino itong mga Amalekites na ito? Kilala niyo ba itong mga Amalekites? O first time niyong narinig itong mga Amalekites na ito? If you're gonna go back and research kung ano po yung history nitong mga Amalekites, a few information about the Amalekites, sila po ay nagmula sa lahi ni Iso. Kilala niyo po si Iso? Sino si Iso? Kapatid ni Jacob. Ayan. The oldest brother of Jacob. And who is Jacob? Sino si Jacob? So kung naalala niyo yung kwento na kung saan dinaya ni Jacob yung kanyang kapatid,
na naglagay siya ng balahibo dito. Una, di ba, gutom na gutom si Iso, galing siya sa gubat. Tapos nagluto ng masarap na sabaw si Jacob. Inalok niya ito kay Iso, pero ang kapalit ay yung pagiging panganay o yung birthright. Dahil sa panahon na yun, napakahalaga ng pagiging isang panganay dahil sa kanila binibigay ang pagpapala ng kanilang mga tatay. At during that time, ang tumanggap ng pagpapala na ito ay walang iba kundi si Jacob. Instead na si Iso, si Jacob yung binles ni, sino yung tatay nila? Si Isaac. Ano? So, ibig sabihin, si Jacob, siya po ang pinagmulan ng lahi ng Israel. The name Jacob was later on changed by the Lord. Pinalitan po ng Panginoon ito at ginawa niyang Israel. Kaya po sa lahi ni Jacob nagmula ang bayan ng Israel. So, ibig sabihin, kung ang mga Amalekites ay galing sa lahi ni Iso, at ang mga Israel ay galing sa lahi ni Jacob, magkaano-ano sila? Sila ay magkamag-anak. They are relatives. However, during this time, maaaring the reason why kung bakit sinalakay sila ng mga Amalekites, dahil una sa lahat, sila ay dayo. Ang mga Israelita ay dayo sa panahon na ito. Bakit? Galing po sila sa Egypt. And for the longest time, doon po sila nanirahan sa Egypt bilang mga slaves. So maaari nung nakita nila ang mga Amalekites, hindi na sila magkakakilala. Different generation na po ito. Wala na si Jacob, wala na si Iso. So hindi na sila magkakakilala during this time. Sila po ay sinalakay. Sinalakay ng mga Amalekites. So makikita po natin dyan in verse 8, nang ang mga Israelita ay nasa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. At nangyari po itong pag-atake ng mga Amalekites sa bayan ng Israel during the time na ang bayan ng Israel ay hinang-hina na at pagod na pagod na. Bakit? Bakit sila pagod na pagod at hinang-hina na? Saan sila galing? Mababasa nyo in the first few verses ng chapter 17 na doon ay nag-uumpisa ng magreklamo yung mga Israelita, nauuhaw na sila, nagagalit na sila kay Moses, sinusumpa na nila ang Diyos na bakit niyo pa kami dinala dito? Dito wala kaming makain, walang tubig. Doon sa Egypt, sagana ang aming mga pagkain. No? So, ibig sabihin, during the time na sila po ay sinalakay ng mga Amalekites, sila ay pagod na pagod at hinang-hina for the reason that sila po ay galing sa matinding paglalakbay. Sila po ay galing sa Egypt. At mula sa Egypt, sila ay dumaan ng Red Sea at nagpaikot-ikot sa wilderness. At ganun katindi ang kanilang pagod, exhaustion, kaya sila uhaw na uhaw. Pero doon sa pagkakataon na yun, sila ay sinalakay ng mga Amalekites. Para pong sa ating mga buhay, kung i-connect natin to sa ating mga buhay, minsan tayo rin ganun, Galing tayo sa napakatinding pagsubok, galing tayo sa napakatinding mga problema sa ating buhay, kakagaling mo pa lang sa nakakalungkot at nakakapanglumong mga pagsubok sa buhay, pero ayan na naman. Unti-unti ka pa lang, nasa recovery stage ka pa lang, pero ayan na naman ang pagsubok ng buhay. So ganun na ganun po ang pangyayari sa bayan ng mga Israel, o sa bayan ng Israel, nang sila po ay salakayin ng mga Amalekites. Pero anong ginawa nila? Sa kabila ng kanilang matinding pagod, sa kabila ng kanilang matinding gutom at uhaw, anong ginawa nila? In Exodus chapter 17, 9-10, sinabi ni Moses kay Joshua or Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Josue ang utos ni Moses at hinarap niya ang mga Amalekita
Si Moses naman, kasama sina Aaron at Hur, ay nagpunta sa burol. So dito mababasa natin na inatasan o inutusan ni Moses si Joshua na makipagdigma o makipaglaban sa mga Amalekites while Moses, Aaron, and Hur ay umakyat ng burol. Ano kayang ginagawa nila Moses doon sa taas ng burol? Nanonood? Sila kaya nagtatago? Kasi pagod na sila. No? Hirap na sila, uhaw na, gutom. So makikita natin na hindi naman po ganun ang ginawa nila Moses, no? Dahil habang nakikipaglaban po sila Joshua at ang mga Israelita sa bayan ng Amalekites o sa mga Amalekites, si Moses naman ay nandoon sa burol at mayroong sariling laban na hinaharap. Ano kayang laban yon? Are you familiar with this story? Ano nangyari kay Moses? In Exodus 17:11, sabi po dito, kapag nakataas ang kamay ni Moses, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Ano pong ibig sabihin? Kapag nakataas ang kamay ni Moses, panalo ang Israel. Pag nakababa ang kamay ni Moses, talo ang Israel. Ano? Ibig sabihin, yun yung laban na, sige nga, taas nyo nga yung kamay nyo. Kaya nyo bang itaas siya ng isang oras? Kaya? Siguro isang oras, kaya pa eh, no? 24 hours, kaya? Hindi, no? Ngawit ang kalawan, ano? So, ganun po yung nangyayari kay Moses. Kaya hindi niya pwedeng ibaba yung kanyang kamay dahil siya ay matatalo ang kanyang bayan, ang bayan ng Israel. So, anong nangyari po sa kanila? Anong ginagawa ni Aaron at ni Hur? Nanonood kay Moses? Sige, kaya mo yan. Taas mo lang kamay mo. Ganun ba yun? Tingnan po natin ang ginawa ni Aaron at ni Hur. By the way, si Aaron ay kapatid ni Moses at si Hur ay brother-in-law ni Moses. Ano? So, sabi po dito in verse 12, nangawit na si Moses, kaya si Aaron at si Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moses. Habang hawak nilang pataas ang kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Napakatindi ng laban na ito na kinakaharap ni Moses. Ano? At mababasa po natin dyan na dahil nagtulong-tulong ang bayang Israel, nagtulong-tulong si Aaron, si Hur, at si Moses. Ano kaya nangyari sa bayan ng Israel? Natalo? Sila po ay nanalo. Sabi po dito in verse 13, dahil dito ay natalo ni Jose ang mga Amalekita. Kaya nga, ito yung naging pagkakataon kung bakit nagtayo ng altar si Moses. Bakit? Kasi una sa lahat, itong pakikipag-battle nila sa mga Amalekites, this is their first battle. This is their first major battle. Bakit? Dahil nga ang bayang Israel ay galing sila sa Egypt. Doon na sila lumaki, doon na sila pinanganak, doon na sila tumanda. Ibig sabihin, anong trabaho nila sa Egypt? Sila ay gumagawa ng mga, ano yun? Mga pyramid, di ba? Sa panahon ng Egypt, sila yung gumawa nun, yung mga Israelita. So, ibig sabihin, they are not trained to battle. Hindi sila ready makipaglaban o makipagdigma. Tama? And fighting the Amalekites is their first major battle. At hindi lang yun first. Kagaya ng binanggit ko kanina, sila ay mga gutom, sila ay mga uhaw, sila ay mga pagod. Pero anong nangyari sa kanila? Sila po ay pinagtagumpay ng Panginoon. Amen po ba? Napakaganda ng kwento na ito kung ating pong aaralin talaga na talagang makikita natin kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay nitong mga Israelita sa bayan ng Israel. Kaya nga nang mangyari ito, nang manalo ang bayan ng Israel, ang sabi ng Panginoon kay Moses, in verse 14, sinabi ni Yahweh kay Moses, isulat mo
ang pangyayaring ito. Bakit? Upang hindi ninyo malimutan. At sabihin mo naman kay Jose, nalilipulin ko ang mga Amalekita. Ibig sabihin mga kapatid, napakaganda na kapag sa ating buhay, dumaraan tayo sa mga matitinding pagsubok, sa mga matitinding laban, maganda na isusulat din natin, ano? Tama po ba? Meron po ba kayong mga devotional notebook? Or diary? Dear diary. Ano? Sinusulat mo yung nangyari sa buhay mo. And then, after a couple of years, pag binalikan mo, nangyari pala to. Ganito pala pumilos si Lord last time. So, napakaganda na meron kayong documentation ng mga panalo ninyo kasama ang Panginoon. Paano kayo pinagtagumpay ni Lord, paano kumilos si Lord sa buhay natin. Para kapag binalikan natin yon, masasariwa natin yung pangyayari na yon, maaalala natin, ganito kumilos si Lord. Di ba? Kaya nga sinabing Jehovah Nissi, banner. Bakit? Ito ay pagpapakita, pagpapaalala. Pag nakikita natin yung watawat ng Pilipinas, nakikita natin we are no longer under a colony. We are already independent. We have the freedom. Diba? Alam natin yan. So, sabi ng Panginoon, Moses, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan. Kaya in verse 15, sabi dito, nagtayo si Moses ng isang altar at tinawag niya itong si Yahweh ang aking watawat. At sinabi niya sa mga tao, itaas ninyo ang watawat ni Yahweh. Patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikipaglaban sa mga Amalekita. Jehovah Nissi. Iyan po ang ating pong aaralin. Kagaya ng tanong natin kanina, kaya ba tayong pagtagumpay ng Panginoon sa ating mga problema, sa ating mga pagsubok? Kaya ba? Amen? Sino ditong walang problema? Lahat tayo meron no? Lahat tayo may kanya-kanyang problema, lahat tayo may mga kinakaharap na pagsubok sa buhay. Maaaring yung iba sa atin may problemang financial, maaaring iba sa atin may problemang spiritual, yung iba sa atin maaaring may problema when it comes to relationship, when it comes to mental, di ba? Emotions. So iba-iba yung ating pinagdaraanan, but meron tayong lahat mga pinagdaraan ng problema at pagsubok sa buhay. Tinatanong natin, kaya ko pa ba, Lord? Malalampasan ko pa ba ito? Mapagtatagumpayan ko pa ba ito? Kaya we are being reminded this morning, mga kapatid, that we have Jehovah Nissi, the Lord our banner. Kapag tayo ay sinusubok, alalahanan natin, we have Jehovah Nissi. Bakit? Because number one, Jehovah Nissi, He is our strength. Amen po ba? Siya ang ating kalakasan. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob. Nino? Sa akin ni Kristo. Dahil sa kalakasan na mula sa Panginoon. Una sa lahat, let us be reminded na sa bawat laban na ating nalalampasan, sa bawat tagumpay sa ating buhay, let us be reminded na hindi po natin magagawa ito. Hindi po natin malalampasan o hindi po natin makakaya ang mga pagsubok na ito sa ating buhay kung hindi tayo pagkakalooban ng kalakasan ng Diyos. Amen po ba? Huwag niyong iisipin na sa lahat ng panalo ninyo, nanalo kayo dahil sa inyong sariling kakayanan. Dahil sa inyong sariling kalakasan. No. Dahil kapag yan po ang inisip natin, dahil magaling ako, dahil matalino ako, anong tawag po dyan? Pride. At pag sinabing pride, yan po ay kasalanan sa Diyos. Amen? Kaya sa lahat at bawat tagumpay na nararanasan natin sa buhay natin, alalahanin natin, sariwain natin kung paano tayo nanalo at pinanalo ng Panginoon sa ating buhay. Have you ever been in that situation? Iniisip nyo, suko na ako, Lord.
Ayoko na. Kunin mo na ako. Dumating ba kayo sa ganyang punto ng buhay nyo? No? Amen po ba? Maaari, hindi natin masabi na sa punto ng buhay mo parang nasa dulo ka na ng kalakasan mo. Parang iniyak mo na lahat kay Lord. Sinabi mo na lahat kay Lord. Then all of a sudden, after mong manalangin, after mong umiyak sa Lord, bigla kang magugulat. Mabubuhayan ka ulit ng loob. May encourage ka ulit. Tama po ba? Na-experience mo ba yan? Yung susuko ka na, bigla ka na lang, ano ba nangyari? Bigla ka nang lalakas. Bigla ka na lang gaganahan ulit. Oo nga, no? Alam niyo kung sino yun? Si Lord. Pinapalakas tayo. Hindi dahil sa magaling ka, matalino ka, marami kang alam sa Bible. No. Dahil nandoon ang pagkilos ng banal na Espiritu. Bigla ka na lang motivate. Diba? It was Jehovah Nissi giving you the strength that you need para sa laban ng buhay dito sa mundo. Kasi kung ikaw lang, mga kapatid, kung sarili mo lang, suko na eh. Kahit asahan mo yung kapatid mo, nanay mo, tatay mo, asawa mo, kahit asahan mo sila, susuko ka eh. Pero pag ang lakas mo ay galing sa Panginoon, kahit dapang-dapa ka na, tatayo ka pa rin. Babangon at babangon ka pa rin. Dahil yung kalakasan na nagmumula sa Panginoon ng ating nararanasan. Sabi dito in 2 Corinthians, bago po natin basahin yan, just try to imagine the Israelites. Tama po ba? Katulad ng aking sinabi, bago sila salakayin ng mga Amalekita, bago sila sugurin ng mga Amalekites, ano nga ulit history nila? Anong nangyari sa Israel before that? Anong event nang nangyari sa buhay ng Israelita? They were in slavery sa Egypt. They were in slavery for how many years? Diba? Ano pa? After their slavery in Egypt, ano nangyari? Bago sila palayasin o bago sila makatakas sa Egypt, nakatakas ba agad sila? May nangyaring 10 plagues. Diba? Ang dami nangyari. Ano pa? Nung sila ay tumakas mula kay Pharaoh, mabilis ba yung kanilang naging daanan? Hindi. Naglakad sila sa disyerto. Karga-karga nila yung mga kagamitan nila. May mga bata. May mga tao silang, may mga kasama silang maaring matatanda na. Yung iba may sakit. No? Just try to imagine yung situation ng mga Israelita na ito. Bago sila salakayin ng Amalekites. They were exhausted. They were really desperate. Diba? Tumakas sila kay Pharaoh. Pagtakas nila kay Pharaoh, umabot sila doon sa Red Sea. Pagdating nila sa Red Sea, diba? Hinabol sila ni Pharaoh hanggang sa sila ay patawirin ng Diyos sa kabilang ibayo ng Red Sea. So talagang grabe yung kanilang experience sa buhay. Kumbaga, sa panahon natin siguro, masasabi mo, parang sa parang na nakaka-relate ako pas. Parang ganun din, ubus na ako, Lord. Ubus na. Konti na lang, give up na ako. Pero imbis na tulungan sila ni Lord, anong ginawa sa mga Israelita? Pinadalan pa ng sasalakay sa kanila. Pinadala pa yung mga Amalekites. Can you imagine that? Nagpe-pray ka kay Lord, bigyan mo ako ng tulong sa ganitong pinagdaraanan ko sa buhay. Pero imbis na tulong ang bigay ni Lord, another problem. Pero ang sabi ng Panginoon, in 2 Corinthians chapter 12, 9-10, sabi niya dito, ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo. Sapagkat
Lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay, ano nakalagay dyan? Mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Ano sa English yan? For when I am weak, then I am strong. Amen po ba? Dahil ang kalakasan na yan ay nagmumula lamang sa ating Panginoon. Siya ang nagbibigay kalakasan sa atin. Kahit mo kapatid, the Lord will give you the strength that you need. Ibibigay yan ng Panginoon. At minsan kailangan nating maranasan na tayo ay manghina. Dahil sabi nga dyan sa verse na yan, di ba? Kapag tayo ay nandoon na sa kahinaan ng buhay natin, doon natin mas nakikita yung pagkilos ng Panginoon eh. Kasi pag balakas ka, maganda ang pangangatawan mo, di ba? Hindi mo naman kailangan ng doktor eh. Kasi good health ka, di ba? Kaya nga minsan may matitigas ang ulo, ayaw mag-maintenance. Bakit? Wala naman ako nararamdaman. Healthy naman ako. Di ba? Eh maya-maya, biglang na-stroke. Diba? Ang stroke, di natin alam. Diba? Sabi nga, ano yan? Anong tawag dyan? Traidor. Masakit. Diba? So, that doesn't mean na kala mo malakas ka, okay ka, hindi mo na kailangan ng Diyos. Kaya nga minsan, hinahayaan ni Lord na maging mahina ka sa dami ng pagsubok sa buhay mo para makita mo na kailangan mo si Lord. Di ba? Kasi pag hindi ka naman nanghihina, hindi ka naman manghihingi ng tulong eh. Tama po ba? Hindi mo maiisip si Lord. Kaya hinahayaan ni Lord sa atin. May isang verse nga, no, sabi din ni Pablo, na minsan mas masarap na maranasan ang pagsubok ng buhay. No? Kaysa manatili ka lang matagumpay. Kasi nga, hindi mo makikita ang kalakasan ng Panginoon sa buhay mo. So Jehovah Nissi, He is our strength. Tatandaan po natin palagi, mga kapatid, kapag tayo nanghihina, ang ating Diyos ang magbibigay ng ating kalakasan. Pangalawa, Jehovah Nissi, He is our protection. He is our protection. Sabi po sa awit, chapter 18, verse 2, si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko, at aking sanggalang. Amen po ba? We are being reminded this morning, mga kapatid, na kasama natin ang Diyos sa bawat laban ng ating buhay. Ano po? Hindi niya lamang tayo binibigyan ng kalakasan, kundi siya rin ang nagpo-protect sa atin. Siya din ang gumagabay sa atin. Sabi nga dyan, siya ang matibay nating sanggalang. He is our protection, a mighty fortress, a strong tower. He is our shield. Kapag po tayo ay dumaraan sa maraming pagsubok ng buhay, nandiyan ang protection ng Panginoon. Amen po ba? Remember nung tumatakas ang bayan ng Israel, anong nangyari sa kanila? Nung sila ay papunta sa Red Sea, anong protection ang ginawa ng Diyos sa kanila? Diba? Hindi sila hinayaan ng Lord na, sige, punta na lang kayo sa Red Sea, mag-ingat kayo ha. Hindi naman eh. Habang sila ay naglalakbay sa disyerto papunta sa Red Sea, makikita natin ang gabay at pag-iingat ng Panginoon. Saan? Sa pamamagitan ng, in Exodus 13 verse 21, sabi dito, and the Lord went before them by the day in a pillar of cloud to lead them the way, and by night in a pillar of fire to give them light to go by day and night. Diba? Ginagabayan sila
magitan itong mga bagay na ito, nitong mga elemento na ito, andoon ang presensya at gabay ng Panginoon sa bayan ng Israel. Hindi lang sila pinabayaan na maglakbay kayo. And even after the Red Sea, at doon na nga lang sa Red Sea, nakita natin yung protection ni Lord. Hinati ni Lord yung dagat, at sila ay maayos na nakatawid. Yeah? Pero nung dumadaan na yung mga army ni Pharaoh, unti-unti nang bumagsak yung dagat. At sila ay nilamon. Andun yung protection ni Lord sa bayan ng Israel. And even hanggang doon sa laban nila sa mga Amalekites, andoon ang proteksyon ng Panginoon. Hindi sila pinabayaan ni Lord. Na sometimes, for our lives, akala natin nandun tayo sa dead end. Dami natin problema. Nasa dead end na ako, Lord. Ayoko na, suko na ako. Minsan, yung akala nating dead end, yun pala yung starting point kung saan makikita natin yung kalakasan, yung proteksyon, at yung gabay ni Lord. Ano? Tama po ba? Ang protection ni Lord, ganun din. In its perfect timing, the Lord will provide yung protection na kakailanganin natin sa ating buhay. Di ba, palagi nating nararanasan yan, yung mga dead-end situations. Nararanasan nyo ba yan, yung mga dead-end situations sa buhay nyo? Pero magugulat ka na lang, andun yung protection ni Lord. Di ba? Nagpapadala ng tulong si Lord. Di ba? Minsan, bukas, due date na. Pero bigla na lang magpapadala ng tulong ang Lord. Di ba? Many times, nangyayari to sa ating buhay. Many times, hindi tayo pinababayaan ni Lord. Many times, many times na talagang kitang-kita natin kung paano mag-protect si Lord. Ang problema lang sa atin, mga kapatid, ang problema sa atin, madali tayong makalimot. Tama po ba? Ang mga Pinoy, ganyan eh. May sakit na kalimot. Tama? Madali tayong makalimot. At ganoon din sa pagpapala at sa proteksyon na binibigay ng Lord sa ating buhay. Madali natin nakakalimutan. Kapag wala na tayo sa pagsubok na yon, lumipas lang ang ilang linggo, ang ilang buwan, ang ilang taon, nakakalimutan na natin kung paano kumilos ulit. Nakakalimutan na natin yung miracle na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Parang yung isang kwento na napakinggan ko. Minsan kasi tayo, pagka humihingi tayo ng tulong sa Panginoon, meron tayong mga certain expectation. Tama mo ba? Lord, dapat ganito. Pag binigay mo sa akin yung tulong, Lord, ganito. May mga ini-expect tayo na tulong o pamamaraan ni Lord na yun yung gusto nating makita. But a lot of times, hindi naman yun yung pinapakita ni Lord sa atin eh. Hindi naman yun yung paraan na ginagawa ni Lord para tulungan tayo. Minsan talaga gumagamit ang Lord ng mga kaparaanan na magugulat ka na lang, yun na pala yun. Yun na pala yung way ni Lord para protektahan tayo. Tama po ba? So, itong isang kwento na ito, naalala ko lang, merong isang Christian, total uso naman ng pagbaha ngayon, isang Christian, na yung kanilang lugar, binaha. Sa sobrang taas ng baha, yung isang Christian na ito, umakyat sa bubong ng bahay. At habang pataas na ng pataas ang baha, yung ibang kapitbahay niya lumikas na, umalis na, nandoon na sa evacuation center. Pero itong Christian na ito, talagang nanatili siya sa bubong ng kanilang bahay. At nung meron ng dumating ng mga rescuer, naka-lifeboat, pumunta sa kanya, halika na, sakay ka na, para maligtas ka, para ma-save ka. Kasi anytime, lulubog na rin yung bubong na kinakaroonan mo. Sabi nung Christian, no, hindi. Hindi ako aalis dito. Naniniwala ako sa Panginoon. By faith, ililigtas niya ako. So, nanatili doon yung lalaki na ito. Umalis na yung lifeboat. Unti-unti, pataas na ng pataas yung tubig. Konti na lang, nakatayo na lang siya sa bubong kasi lulubog na talaga siya. Hindi na kayang umikot ng lifeboat para i-rescue siya. May dumating na helicopter. Itong helicopter na ito, binaba yung lubid. Kunin mo yung lubid, hawakan mo yung lubid.
Kasi lulubog ka na. Nakatayo ka na lang dyan. No? Lulubog na yung bubong na kinakalagyan mo. Sumakay ka na dito. No? Sabi ng Christian, hindi. Talagang matibay ang pananampalataya ko sa Diyos. Hindi ako sasakay. Mananatili ako dito dahil alam ko, ililigtas ako ng Panginoon. Hanggang sa unti-unti na nilamon ng tubig ang buong bubungan, hanggang sa itong Christian na ito ay namatay. Ano kaya nangyari? Nung siya ay namatay, umakyat siya sa langit. Buti na lang umakyat sa langit kasi Christian no? Nung siya ay nasa langit na inis siya. Galit na galit siya kay Lord. Ano naman yan? Napakatindi ng pananampalataya ko sa iyo, pero hinayaan mo ako mamatay. Nagalit siya sa Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, ilang beses kitang gustong iligtas. Ilang beses kitang gustong proteksyonan. Hindi mo ba nakita? Pinadala ko yung lifeboat para i-save ka. Hindi ka sumakay. Pinadala ko yung helicopter para i-save ka. Hindi ka pa rin sumakay. Ano? So makikita natin mga kapatid sa buhay natin. Minsan, yung protection na gusto natin, hindi nangyayari. Yung sagot ng Panginoon sa mga problema natin, minsan hindi nangyayari sa inaasahan natin. Hindi naaayon sa inaasahan natin. Bakit? Kasi merong ibang plano ang Diyos para proteksyonan tayo. May ibang kaparaanan ng Diyos para tugunan yung mga problema natin sa buhay. Ang minsan lang problema sa atin, mga kapatid, nandiyan na yung sagot ng Panginoon, kaya lang minsan matigas ang ulo natin. Minsan, kung ano yung gusto natin, yun yung pinipilit natin sa Panginoon. At kaya minsan tayo ay napapahamak sa ating buhay dahil nandiyan na yung protection ni Lord, hindi mo pa kinuha. Andiyan na yung protection ni Lord, hindi mo pa, o pinabayaan mo pa. Di ba minsan mararamdaman nyo minsan yan? Ay, bumabagyo. Huwag na kaya muna akong mamasyal. Diba? Minsan may kutob ka na, may mga kutob tayo na parang medyo hindi maganda yung mangyayari Huwag na muna akong tumuloy. Pero minsan, pag tinuloy natin, doon tayo napapahamak. Di ba? O minsan, yung paglusong sa baha. Di ba? Yung mga sasakyan, minsan, akala nila kaya nilang lusungin yung baha. Kasi nakasasakyan naman sila. Hanggang sa sila ay nasa gitna na, titirik na yung sasakyan doon, wala na. Napahamak na sila. Dahil sa sarili nilang kagustuhan. May mga warning naman Huwag ka nang tumawid. Huwag ka nang tumuloy. No, yun yung protection ni Lord sa buhay natin. Pero pag pinilit natin yung gusto natin, huwag nating sisisihin si Lord na hindi niya tayo pinoteksyon. Dahil our Lord, our God, is our protector. He is our protection, mga kapatid. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Ang Diyos kailanman ay kasama natin sa lahat ng pagsubok at laban sa ating buhay. Sabi po dito in 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, ngunit tapat ang Panginoon. Siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. God is faithful. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwanan. Di ba sabi? I will not leave you. He will not leave us nor forsake us. He is our protector. Pangatlo, Jehovah Nissi is not just our strength. Hindi lamang siya nagbibigay ng kalakasan at proteksyon sa atin, kundi siya din ang nagbibigay katagumpayan sa ating buhay. Amen? He is our victory. Napakaganda ng isang kanta na hymnal. Victory in Jesus. Alam niyo yan? Diba? Oh, victory in Jesus. Ano ba? Sige. My Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him,
and all my love is due. He plunged me to victory, di ba? Beneath the cleansing flood. So makikita natin talaga na kapag kasama natin ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus, there is always victory sa ating buhay. Amen po ba? Praise the Lord. Our victory is not dependent sa atin, but our victory is dependent sa Panginoong Jesus. And because the Lord Jesus conquered death, therefore we are also experiencing the victory in our lives. Amen po? Ito po yung kagandahan, no? Na kapag ang buhay natin ay nasa Panginoong Jesus, dahil alam natin at nakakasigurado tayong anuman ang pagdaanan nating pagsubok sa mundong ito, gaano man yan kabigat, gaano man yan kahirap sa pananaw natin bilang mga tao, pero dahil meron tayong Kristo sa ating buhay, na siyang gagabay at magpoprotekta sa atin, sigurado tayo mga kapatid, na kapag na kay Kristo tayo, tayo ay panalo. Tayo ay victorious. Are you victorious, mga kapatid? Amen? Kahit marami kang problema, sabihin mo lagi sa sarili mo, I am victorious. Because I have Jesus in my life. Diba? Victorious tayo. Isaiah 54 verse 17, ngunit mula ngayon, wala nang sandatang gagamitin laban sa iyo. At masasagot mo ang anumang ibibintang sa iyo. Ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol. At sila'y bibigyan ng, ano sabi dyan? Pagtatagumpay. Ito ang sabi ni Yahweh. Bibigyan tayo ng pagtatagumpay ng Panginoon, mga kapatid. Ito ang palagi nating alalahanin. Ipagtatanggol tayo ni Yahweh. Deuteronomy chapter 20 verse 4, sabi po dito, sapagkat kasama mo ang Diyos mong si Yahweh, siya ang makikipaglaban para sa iyo at pagtatagumpayin ka niya. Amen? Pagtatagumpayin tayo ni Lord. Gusto ni Lord na maging successful ang bawat isa sa atin. Gusto ni Lord sa anumang laban natin sa buhay, victorious tayo. Ayaw ni Lord na tayo ay maging talunan. The only problem na minsan nakikita natin ang sarili nating talunan, it's not because of God. It is because of our own doings. It's because of our own